luto na ang ating pork igado mga boss. Kamusta po kayo? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss kung nasan man po kayo ngayong oras na to. Ngayon po ay araw na ng Biyernes dito sa amin sa Canada at mag-aalas 6 ng hapon. Wala akong part-time kaya may time ako para magluto. At ngayong hapon na to, magluluto tayo ng isa sa mga paborito ko. Halos lahat naman paborito ko eh. Ang pork igado mga boss. Kung nakasibibay kayo sa vlog ko, nag-grocery kami ni Mrs. sa Dawson Creek. Medyo may kalayuan dito sa aming town. At isa sa mga nabili kong karne ay ang pang pork igado. Kumpleto na siya mga boss. Nakalagay siya sa isang styrofoam na ganyan. Pakita ko sa inyo. Nakatuo pa siya mga boss eh. Ayan, ito yung ating pork igado. Ayan. Ayan. Ganito ko na siya nabibili. Kita niyo ba yung presyo? $8.45. Magluto na tayo mga boss. Hindi ko binuksan yung exhaust fan kasi maingay. Hindi nyo maririnig yung pangit kong boses. Dahil wala naman tao dito sa bahay, ako lang mag-isa. Kaya mamaya ako na lang bubuksan ng exhaust fan. Gusto ko yung amoy nung bawang at sibuyas. Ice cream tayo mga boss. Alam niyo na, sabi ko na dito sa Canada, medyo mainit kaya masarap kumain ng ice cream. Pakita ko sa inyo yung itsura ng aking ginigisang igado. Kung ano ng itsura. Ayan na ating igado mga boss. Lagyan natin syempre paminta. Nakakamiss sa atin sa Pilipinas yung nagtitinda ng ice cream. Si Mamang Sorbetero mga boss. Lagyan na natin ang toyo. At syempre, konting sesame seed mga boss. O, di ba? Lagyan natin ng konting tubig mga boss. Lagyan natin ng konting tamis. Brown sugar mga boss. Lagyan natin. Oyster sauce.
cornstarch mga boss. Ang ating bell pepper mga boss. Sabihin na rin natin yung green beans mga boss. Pakita ko muna sa inyo bago ko takpan mga boss. Ayan na ang ating igado mga boss. Igado ni Boss J. Luto na ang ating pork igado mga boss. Luto na mga boss. Kakain na lang tayo. Pasyal ko muna kayo dito sa aming backyard. Dahil umpisa na ng summer, yung aming kasama sa bahay ay nagsimula ng magtanim. Walang tayo ng tsinelas. Ito na lang. Oh, sikat na sikat mga boss. Ang araw, kita nyo naman. Alas 6 pasado na dito pero kita nyo. Napakaliwanag pa rin. Ayan. Yun yung ililipat niya doon. At hindi lang naman kami ang mahilig magtanim, pati yung kapitbahay namin, na kababayan natin, mahilig din sila magtanim. Kasi itong kapitbahay ko dito, ibang lahi sila. At isa to sa mga tinatrabaho ko tuwing summer, kapag tumaas na yung damo, minamower ko din to. Itong kahit hindi nasakop ng aming lupa, syempre kailangan pa rin nating pangalagaan. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, kalsada na yan. Papunta yan ng industrial. Ayan, nakita niyo may sasakyan. Diba? Sana matupad yung pangarap ko. Pangarap ko yan eh. Magkaroon ako ng hindi malaking farm Kahit yung para sa akin ay mini farm lang. 100 square meter, 200 square meter, happy na ako nun. Tapos maglalagay ako ng kubo at magtatanim ako ng mga gulay. At magtatanim ako ng puno ng lansones, rambutan, mangga. Ayan. Yun yung mga paborito nating prutas sa Pilipinas na nakakamiss. Lansones lalo na yan. Naku, ubod ng sarap yan para sa akin. Ayan. Sana soon magkaroon ako niyan. Sana matupad, di ba?